Deus Habas ay nasa atin din pong studio mga kaibigan for the second time around ka ba ngayon? Fourth na to. Fourth na fourth time pang fourth times na ni Deus. Deus, welcome back again. Magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Magandang gabi din po at thank you for the fourth time sa pag-invite sa akin. So, ano ang pananaw mo about life after death? Ayun, so meron akong isang karanasan kasi nung high school days ako. Kasi nung high school days ako, medyo curious ako about spirituality. But again, ayaw ko munang sumabak. Hindi pa ako talaga totally open that time no sa spirituality. So, itong mga friends ko ay nagyaya ng Spirit of the Glass na which is wag niyo pong gagawin. Wag niyong gagawin. Yan. So, yan ayaw po rin ang ni Sir Jimmy na gawin yan. Oo. yun po yung ginawa namin na parang kumausap kami ng isang espiritu. Meron akong isang nakausap na isang espiritu na parang panahon pa ito ng Hapon na isang Pinay na ginahasa ng mga Hapon at na pinatay. So, nung na-ask ko sa kanya, kasi curious nga talaga ako kung ano nga ang pag namatay ba ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa. So, yun ang katanungan ko talaga sa kanya. So, sabi ko, pag namatay po ba ang tao, nasaan po mapupunta ang kaluluwa? Ang sabi sa akin ng nakausap ko sa Spirit of the Glass, ang sabi niya sa akin, actually, ang tinatawag ninyong purgatory ay itong earth. Okay. Mas marami pa kaming patay kaysa mga buhay. Dito sa earth? Yes, sabi niya. Yung kasi, physical dimension natin? Yes. Oo. Pero magkaiba lang daw tayo ng parang dimension na. Oo, parang nag-overlap, no? Sabi niya sa akin, kasi wala pa pong judgment. Okay. So, yun yung experience ko na na-explain niya sa akin yung kung nasaan daw yun, kung nasaan nga mapunta ang mga pag namatay ang tao. Kasi wala pang judgment. So, sabi niya, nasa tinatawag pa tayong purgatory or sa parang resting place na daw na naghihintay pa ng judgment. Parang waiting time. Yes. Waiting area, no? Oo. Ganon. Hindi mo ba naitanong kung hindi ba nakakatakot na sa lahat tayo dito sa purgatorio? Yun yan, hindi ko na siya natanong ng ganon. Basta yun lang yung info na nakuha ko sa kanya. But again, kung sa near-death experience din po, meron akong experience ng near-death. Pero ibang process sa akin kaysa mga merong sa iba kasi may tunnel silang narating. Sa akin naman, pinaparana sa akin yung death para malaman ko kung sino yung mga espiritu ang sumusundo pag namatay ang isang tao. Ayun. So yun yung process na pinakita sa akin. Kasi sabi ko nga nung ako'y nakaranas noon, tatlong espiritu ang or apat na espiritu ang mag-aagaw sa isang mag-aagaw sila sa isang kaluluwa. Ano yung mga yun? Number 1 is yung angels. Okay. Ikalawa is demon. Ikatlo is yung mga enchanted, yung mga encanto, mga elementals. At saka ikaapat, yun yung talagang mismo yung death na talaga, yung talagang angel of death. Yun yung nakikita ko. Pang-apat na yun. Oo. So, sabi ko nga, yun pala yung mga espiritong parang kasi may explanation naman na binigay sa akin eh. So, pag wala ka naman daw masyadong kasalanan at mabuti ang ginawa mo sa libutan, so anghel ang kukuha sa iyo. Pero kung bad things naman ang ginawa mo while you are alive, yun ang yung demonyo. Pero if ever daw kung gusto mong halimbawa, kung type ka naman na engkanto, panalo engkanto. Oo, yung kumbaga hindi kung gusto mong gumante, gusto mong makaroon ng parang power dito sa mundo, parang kung talaga daw sa pagpaparamdam, gusto mo ng mas malakas, yung mga engkanto daw kasi sila yung talagang mas nakandito sa earth. Ayan. Sir Jimmy, ano masasabi mo doon, Sir Jimmy? Iba-iba mga experience at least meron kayong nakukuha mga inputs, Sir Jimmy. Yeah, well, experience is experience. It's true. For the person who's experiencing it, you cannot question it kasi yan ang experience niya. So, we cannot question that. No? Yes. Pero I agree with that. Pero very interesting binabanggit ni Deus, apat pala yung mag-aagawan sa atin.
Nag-aaway, di ba? Naghahatakan, ano? Pag namatay. Anyway, si Grego nandito rin sa